doon sa pag-aaral natin sa church discipline. Ayan. Tingnan po natin yan, ano. Dali po, ano. Kita niyo po ba? Kita na? Kita? Ito, kita nga. Sige, nakikita. Ito pala yung ano. Andito pala yung ating ano. So, nandun na tayo sa procedure. Pero bago tayo mag-discussion, I just want to make clear, it open discussion lang tayo. Wala tayong, and don't mean to impose anything on anybody. We are mindful on the liberty of conscience ng bawat isang Kristiyano. So, kapag nagdidiskusyon tayo, ay dapat ay open-minded tayo dun sa opinion ng ating kapatid. At suriin natin kung ito ay saan ang gagaling. Hindi ba? Ang ninanais natin ay meron tayong unified o unity of mind doon sa ating relasyon. Kasi church discipline has a lot to do with relationship in the church. At nagkakaroon tayo minsan ng pagkakaiba-iba because sometimes hindi naman palagi na-overcome tayo ng ating, sabihin na natin, yung ating preferences. So, kung preference lang, okay lang yun. If that's your preference, as long as not crossing the line ng prinsipyo ng salita ng Panginoon, then it's okay. Masasabi natin na okay. Pero pag yung preference natin ay nagko-cross na rin ng prinsipyo ng salita ng Panginoon sa ibang bahagi ng Biblia, then we need to discuss that. At kasi kapag tayo ay very opinionated sa isang issue, at ang personality matching dun sa personality natin na very strong, very convincing tayo kahit preference lang yung sinasabi natin. Hindi sabi? So, kailangan natin, kaya maganda itong mga ganito na pag-uusapan ng maayos, open discussion. Diba? So, babalikan lang natin yung procedure, yung sa procedure, and along the way, I really want you to ask question. Repeat na ito. So, along the way, I really want you to meron bang bagay na nakakagulo or confusing sa atin in matters of discipline in the church? Very important yan kasi lumalago yung iglesia. Dumarami. Marami tayong cases ng discipline dito sa ating iglesia. Nagdi-decide tayo as a church. Right? Rightly so, because yun ang prinsipyo na binibigay sa atin ng salita ng Panginoon. Pero at the same time, ay kailangan din natin na maunawaan. At ito nga, lalo doon sa mga bago, pinapakita ko sa inyo yung ating procedure. So, pagdating ng discipline, ultimately, yung church ang nagdi-decide, At ito yung natin, ito yung ating guiding principle. Carried out in the spirit of Christian love and humility. At hindi basta natin dinidisiplin ng isang kapatid. Yan ay after na ito ay ni-reach out at yung procedure niya ay yung ating pastor at ang ating mga leaders ay ni-reach out na sila at talagang inabot na. But in the end, dumarating pa rin yung pagkakataon, and we have so many cases, unfortunately, na gano'n na kailangan nating dalhin ang kapatid sa harap ng iglesia. Hindi ba? At 3/4 of majority of the member present and voting ang ating kailangan bago natin may subject kung ano man ang discipline doon sa kapatid. So, 3/4 po yung present and voting. Wala po ako nakita dito, Pastor, na yung kailangan may quorum.
doon sa ano, ito lang nakalagay, present and voting. But I'm assuming doon sa initial ano, kaya baka kailangan ng quorum ano. So, ito yung una. Rebuke. Sino bang pwedeng mag-rebuke sa kapatid? Yan ang tanong. Sino ang pwedeng mag-rebuke? Lahat tayo, di ba? So, merong dalawang aspeto yan. Meron yung tinatawag na private rebuke at meron yung public rebuke. Di ba? Privately, all of us has ay kasama sa it's not just the sabi nga responsibility, obligasyon natin yun sa kapatid, di ba? Mabantayan natin yung covenant na binabasa natin pag ano, babantayan natin ng isa't isa. So, kapag nakita natin yung kapatid na medyo alanganin, ay responsibilidad natin yun na ipaalam sa kanya privately. Diba? Pero kailan ba na dumarating yung public review? Yan ang magandang tanong. Kailan yung public review? Hindi na nakikinig hindi mo na, wala mo na yung congregation. Pag hindi na nakikinig sa'yo, di ba? Pero may proseso pa rin yun, ano? Pero may pagkakataon na we really have to do a public review right away. One is that. Public sin. Kung nangyari yung sin in public, kailangan nating i-review publicly. Katunayan, sa mga tumatayo dito sa harap, ang rebuke ay mostly public. Because people standing in the front are held at a higher standard. Because you're supposed to be the one teaching the law, teaching the Word of God. So, ikaw yung unang-una. So, pero, syempre, at the same time, hindi naman basta-basta kaagad yung ano, no? May proseso tayong sinusunod. Sabi nga. At kadalasan, yung sinabi ni, nalimutan ko na yung kanta. Ha? Amber. Amber? Ba? Amber. A-N. A-N, ha? Narinig ko kasi Amber. Apoy, yung ano siya baga. Si Amber pala. So, pag hindi di ba, pag hindi kinausap mo privately yung kapatid, ayaw makinig. So, anong natutunan natin? Anong susunod dapat? What's the next step? Yung sa ano, ang next step yung sa ano, sa ginagamit natin yung ano, eto, kung ayaw nilang pakinggan siya, bago sabihin sa iglesia, mayroon pang isang step. Ano yung kung hindi makinig, di ba, una muna magsasama tayo ng isa o dalawa nakakampi? Kakampi ba? Kakampi ba yung isasama natin para pagtulungan natin siya? Ay makinig ng isa. Sa'yo, magdala ka ng kakampi. Ganun ba yon? Hindi, di ba? Magdala ka na, kasi hindi na siya nakikinig. Kailangan mo ng witness that indeed you're trying to reconcile. At mas ano to do sa context niya ng reconciliation, ano? Hindi do sa rebuke eh. Yung ano na to, yung bringing 2 or 3 kasi parang ang context niya, yung kapatid nagkasala sa ikaw yung na-open ka at you're trying to reconcile. Pero ayaw kanyang pakinggan.
Hindi ba? So ito yung ano. Pero kung ayaw pang makinig, again, natin ito, pero may mga bago tayo. So una, private rebuke tayo, may pagkakataon na public rebuke. Pag na-rebuke natin, ayaw makinig, then kailangan na magdala tayo ng witness upang makita na talagang siya ay being stubborn as far as trying to restore yung relationship. Bakit pa? Ito nga ang tanong ko sa inyo, no? At kailangan sagutin nyo to, no? Bakit ba kailangan natin palaging magsikap na i-restore yung relationship natin doon sa kapatid? Hindi po trick question yan. Ano po sabi ni Deacon Abe? Wala po pala tayong maling sagot, ano? Pag-ibig, okay. Meron pa bang iba? Bakit ba kailangan palagi nating sikapin? And it's very important. Brother in Christ, that's true. Tama yun. Pero meron po bang iba? Meron pa ba kayo naiisip? Fellowship, alright? How about, si tama din yan. Pero yung hinahanap kong sagot kasi ginagawa natin every Sunday. We offer sacrifice sa ating Panginoon in worship. Anong sabi ng Panginoon sa atin? Before you bring your offering, di ba? Because when we do our worship, our sacrifice, if there is blemish among us, acceptable ba tayo? The power of the Spirit ay naano natin, di ba? Do not quench the Spirit. So, ganun yung natin. That whenever we try to restore relationship right away, because when we come to worship and offer our sacrifice of praise, of singing, of prayer, of hearing the word, ay, yun ang doon. Kailangan nating yun. Hindi tayo pwedeng nandyan, nakaupo ka dyan, nagalit ka dun sa kapatid mo. And then you are worshiping. You're with me? Di ba napakahalaga nun? Napakahalaga nung bagay na yung kasi. Kaya yung iba sabi, hindi na lang ako sisimba. Sama yung loob ko eh. Hindi na lang ako sisimba. Ganun ba yung tamang gawin? Hindi na nga sisimba. Parang Lord's Supper. Hindi ako mag-Lord's Supper kasi may kasalanan ako. What does it mean? You know what it means? You want to, I will stay in my sin. Bigyan, meron ba tayong mic para marinig ng... Okay, maganda. Gusto ko marinig nila. Kasi hindi lang po ako magbibigay ng sagot. Gusto ko marinig yung nyo, yung kayo mismo para makita din natin yung paano kayo, yung paraan din natin ng pag-analyze, Kasi mahalaga itong mga ganito. Pero ang bilis ng oras, Kaya, 9:20 agad. Sige. Ay, brother, ang akin namang yung senaryo, yung nakagawa siya sa akin ng pagkakasala, pero hindi ko binigyan pansin, hindi ko tinuring na kasalanan. Ibig sabihin, hindi ako nagalit sa kanya, even may ginawa siyang mali sa akin. Ano sa palagay nyo? I will not answer the question. Meron ba kayong natugon doon? Yun to kaya ko, yung tatay, yung anak sasagot. Sasagutin ko po yung tanong po ni Papa. Ayun, yung context po kasi na pinag-uusapan natin is may na-offend na.
Ibig sabihin, hindi niya, kumbaga, wala siya doon sa context ng forbearance. Yung tinutukoy niyo kasi ay forbearance yun. So, hindi siya papasok sa context ng church discipline pa. So kung sa ano Napalampas eh. pinalagpas niya, So, hindi siya papasok sa pinalagpas niya kaagad, kung sa kahit na medyo na-open siya, pinatawad niya na kaagad. Pero maganda, gusto ko ipurso yung sa tatay mo eh. Kasi yan eh, pinagpasensyahan ang tawag natin sa, pasensya na. Pinagpasensyahan ko na. Pero wala kang ginawa. May ginawa na naman, pinagpasensyahan ko ulit. Hanggang sa mapuno ang salop, yung kasabi nga. Hindi ba? So, while it's commendable that we are ready to forgive, mas mabuti na dapat din pinapaalam natin kung tayo ay na-open. Mas maganda nga yun kasi napatawad mo na pala siya eh. Uy, alam mo, na hindi ko nagusto yung sinabi mo. Kasi very personal sa akin yan. Pero okay lang dahil okay na ako. Pero I just want you to know na mga bagay na gano'n nakaka-open sa akin. What do you think happened? Kasi people sometimes make jokes na wala naman talaga silang they don't mean anything. Ako madalas ko napapagalitan yan. Kaya pag minsan kasi you get carried away with nung situation, nagbibiruan. But it doesn't mean walang boundaries. Paano mo yung boundaries? You have to let them know. Doon para alam nila, pagka ganon. Pero may mga may mga sensitive na kapatid, kapag narinig nila, kapatid, medyo ka na yan, medyo, sabi nga ni Sister Heidi, medyo over the line ka na. So, di ba? Dapat we watch each other. So that even in the midst of joy and happiness, hindi tayo nagkakasala. Di ba? Pero napakalaking bagay kasi nung nagkikita-kita tayo ng linggo, na nakaupo tayo dyan sa harap, nakaupo tayo at nakikinig, na tama tayo sa Panginoon. Kasi ang Panginoon sabi niya, He will not use a dirty vessel. Pero lagi namang tayong may dirt eh. So anong gagawin natin? Diba? Nire-resolve natin kasi meron tayong provision na ibinigay sa atin. We ask for forgiveness to the Lord. At the same time, sabi din ng Panginoon doon sa kanyang prinsipyo, your brother, if you have anything against the brother, isettle mo muna before you come to the altar and offer your sacrifice. Ginagawa ba natin yan? Ginagawa ba natin yan? Kung hindi, we need to start doing it. It's hard, di ba? Kasi madalas ang gagawin natin ang ginagawa ni, anong pangalan ng tatay mo? Si Francis, di ba? Ni Tatay Francis, tinatawag ko siyang tatay, mas matanda pa ako sa kanya. Madalas ganun, pasensya na lang. Which is commendable. I'm saying that is the right attitude. Pero it should be follow up with the right action. Diba? In that way, nalilimit natin yung friction. Na kapag kapatid mo, sabi ni Amber kapatid sa pananampalataya pero kasalubong pero dito nakatingin. Di ba? We're not beyond that kind of pettiness. Di ba?
Kala natin, nangyayari lang yun doon sa hindi mga Kristyano. Pero sa atin, nakita, dadaan si dito ako sa tatago. Hindi magpapakita. Hindi magpapakita. But the right thing to do is confront. Medyo sa ating kasi mga Pilipino, the word confront is a strong word. Ano bang dapat na The right thing to do ay hindi na ano ba yung approach, okay? Kasi kaya pag-approach siya parang lang, parang casual yun eh. Ano pag-approach lang masyadong soft naman yung middle of the road na tamang sa pananalita diyan. Tulungan naman niyo ako. Tama sa Tagalog, kasi pagka sinabi mo kinompronta, sinugod mo. Di ba? Pwede mo namang kausapin. Di ba? Pag kinausap mo, medyo neutral yun, Walang, kasi pag yung translation sa atin ng confront, merong may dating, di ba? Komprehendehin mo na. May dating yun, di ba? Pero pag sinabing kausapin mo, neutral ang dating nun, di ba? Kausapin mo. Di ba ganyan ang natin? Kailangan kausapin mo. Kailangan kausapin natin. You agree? Again, hindi ako nag-i-impose ng kahit dito, at you're free to speak your mind. Alright? Kung mali naman yung at may mag-cross na then i-discuss natin. Not to embarrass, pero para mawala yung ating mga wrong perception o kaya yung ating mga maling pagkakaalam na hindi natin alam na mali pala yung ating alam. Yung kasi dangerous eh. You don't know what you don't know. Hindi ba? And yet you're sincere. But you're sincerely wrong. Hindi dahil sa sinabi nung preacher, kundi dahil dun sa mali, mayroon kang nilalabag na prinsipyo ng salita ng Panginoon. We always go back to our standard. Ang standard natin, ang salita ng Panginoon. Hindi ba? So anymore? 9:30 na, Pastor. Ang bilis eh. So nandun tayo sa review. Kailan umaabot ng suspension? So ito, ibig sabihin nito, nagsama na tayo ng kasama, meron na tayong naging witness, we try to resolve it in front of especially ng ating pastor, and hindi pa na-resolve. So kailangan na nating dali ng kapatid doon sa sinasabi ni Amber na sa church. At dito sa church, pag dinala ka na dito sa church, ibig sabihin noon ay hindi pa rin nagre-repent. Kasi kung nag-repent na, hindi na tayo aabot sa church, di ba? Bakit suspension? Kaya ano ba yung ibig sabihin ng suspension para sa atin? I think more than anything else, itong kapag suspension na at yung excommunication, doon tayo hirap eh. Kasi while we are not confused with the process, we're confused after the process on what to do doon sa isang tao na na-discipline. Yun ang confusion madalas. After the process. O mga Christian, maliwanag na sa atin yung process ng Matthew 18:15 eh. Pero kadalasan nagkakaroon tayo ng pagkakaiba-iba ng opinion, I would say opinion, o preference, yung after or yung post the process. Na-suspend o na-excommunicate. Ano bang ibig sabihin ng pagkakaiba? Pag sinabing na-suspend, ano ibig sabihin?
Si Amber. Kung may part siya sa church na dapat niyang mga ginagawa, hindi na ho namin siya pinatatayo o di kaya ay pinahahawak ng anumang ministry. Kapag may suspension talaga na ginagawa sa amin noon. Totoo yan. Kasi, ang isa bang member, maling yung premise eh. Ang isa ba na, the right word is, kaya lang i-giveaway ko yung ano, ang isang, halimbawa, isang tao na na-discipline, na-suspend, member pa rin ba siya? Yes po. Yes po, pero lahat po ng privilege as a member ay wala po yun. Okay. So, yun ang ano talaga, no? Ako pala na iba. Sa akin, at the moment, hindi siya member. We suspend his membership. Kapag sinabi suspension, parang suspended ka lang. Hindi ka ibig sabihin, terminate. Oh, hindi. Naintindihan ko. Kaya lang, in principle kasi, kaya ganun ang ano ko, ano, hear me out, ano. Again, I'm not imposing this to you, alright? At huwag kayong I want to hear. Sa akin kasi, pag sinuspend ka, tinanggal lahat yung privilege mo as a member. So in effect, you're not a member. Brother, nag-speak lang po ako based do sa PowerPoint. Nakalagay po kasi doon na suspend him for a time from some of the privileges. Yun po yung nakalagay sa Constitution. Hindi po all. Tama yung ano. Opo. Yan ang sinasabi ko. Maganda yung napag-uusapan natin, ano. I tindihan ko, some of the privileges. But sa ating in practical terms or yung in reality, anong ginagawa natin? 'Di ba? Tinatanggal natin yung privilege niya as a member. Di siya pwedeng umattend ng Lord's Supper. Hindi ba? Yung sinabi ni Amber, lahat ng kanyang ministry ay tanggal sa kanya. Hindi na siya pwede siyang mag-attend ng service. Kahit naman sino pwedeng umattend ng service eh. Kahit, di ba, kahit hindi mo naman member, pwede naman umattend ng service. But, so in effect, dahil tinanggal mo yung lahat ng privilege niya as a member, in effect, ang effect nung suspension sa excommunication ay pareho. Ang pagkakaiba lang, at least sa akin, suspension is temporary. Do you agree? I need to hear somebody. Sige po. Sige. Pag po suspension kasi, we are treating him as still a member, but all the privileges are wala sa kanya, pero we still have the member kasi treat him as her or as a member kasi ipinapaunawa natin sa kanya na yung membership niya, yung lahat ng privileges na yun ay kailangan niyang ma-realize na mabigat yun na wala sa kanya. Pero yung excommunication po kasi, we treat him or her as unbeliever. There you go. So yun po yung distinction. I-distinguish ko yung sinabi mo. Sabi mo, we still treat him as a member. Sa akin, hindi. Sa akin, we still treat him as a brother. I'm sorry. I-re-ano ko. Yung pala yung naisip ko kanina. We still treat him as a Christian. As a brother. As a brother. Ayun, nakuha ko po yung punto. Yes. But essentially, Yung when membership. you remove all the privilege Ayan, yung membership ay of, wala. as a member, parang at the moment, he's not a member. He's still a brother or he's still a sister. Di ba? Kaya nga sabi natin, temporary yun eh.
Kasi we still consider the person a believer, pero pag communicate natin, ang sinasabi natin, hindi na siya talaga Kristiyano. He's an apostate. O siya no? Asan? Stick lang po uli ako dun sa PowerPoint kasi po yun yung constitution. Opo. Opo. Kung paninindigan po kasi natin yung term na SAM, pwede po bang may mag-explain since sino po yung naggawa or kung nandito pa po yung nagawa ng constitution? Eto, no, Ano po yung SAM na nawala? At ano po, brother, yung SAM na hindi? Ngayon, in practicality na binabanggit ninyo, kung in practicality po, in practice po, ay nangyayari po talaga, wala po talaga yung privileges as a member at tinitreat lang natin siya as a brother. Siguro po, kailangan palitan yung term na SAM. That all na po yun kasi hindi na po siya member. Kung yun na po. Pakinggan Yan naman po, natin. yan po. Yan. Bago si Joe, pwede si Sister Mel muna para gusto ko marinig yung ano. Siguro dun sa, kasi dun sa pinanggalingan ko, yung depende rin siya sa sin. Kung ang halimbawa ang sin ay considered na lighter or sa church lang ang offense, so ang privileges na nababawas ay yun lang attendance sa meetings, sa fellowship at saka sa Lord's Supper. Pero kung repentant siya pero grabe yung sin at alam kahit nang hindi sa church lamang, may additional kami dati na withhold. Yung pleasant fellowship, yung hindi siya masyadong kinakausap pero required siyang umattend sa worship services. Okay. Yun ang mga bagay na yun. Kaya napakaganda nitong discussion. No? Pastor, mukhang magtutuloy to be continued again to kasi 9:38 na eh. Pero maganda. May sinabi siya na na bago sa pandinig ko. We may withhold na pleasant fellowship. So pero bago ko ano yun, gusto kong pakinggan yung sasabihin ni ano, baka masagot na yung ano eh. Baka Regarding lang po doon sa mga privileges, I think yung difference ng non-member sa isang member under discipline is nananatili yung oversight ng pastor and ng church. The difference from a non-member, ang non-member po kasi hindi siya under ng oversight ng pastor eh. Pero kapag ang isang member ay naging under discipline, while may mga privileges na nawawala, hindi nawawala yung oversight ng church, which is also a privilege, and at the same time, yung shepherding ng pastor, kahit siya ay nandun sa may maganda yung counseling, punto ni ano. may patuloy na counseling, may patuloy na oversight. So, hindi siya totally non-member in a sense na ang non-member, kahit may ginagawa yan, ang church ay walang right na i-discipline siya. Maganda yung So, sinabi ni Joe. that's a big difference between a non-member and member. Oh, nagwag. Pero si Bago tayo mapalayo ng todo rito. So, dito kasi sa Constitution natin, Yan. merong as mentioned earlier, tatlo yan, 3, 4, 5, sunod-sunod yan. Yung ngayon, suspension, pinag-uusapan natin, pero may exclusion, number 4, dishonorable dismissal, and excommunication. So, lahat siya may sinasabi sa membership. Sa suspension, some of the privileges of membership. Sa exclusion, ang nakalagay dito, dismissed from membership. So, some privileges of membership. Sa exclusion, dismissed from membership. Sa excommunication, cut off from its fellowship and membership. So, patindi ng patindi yun. So, I think the way traditionally in-interpret ito ng church natin ay sa suspension, member pa rin sila. Technically speaking. Pero baka yung sinasabi ni Brother Marlon, practically, parang hindi na naging member. Kasi nga, bawal lang umattend ng meeting, hindi rin pwedeng partake ng Lord's Supper, pero pwedeng umattend, hindi lang magpa-partake ng Lord's Supper.
So, I think legally speaking, technically speaking, yun lang some of the privileges ang nasususpend, pero not membership. Kasi yung exclusion, yung at least yung formal exclusion, na andun niya sa exclusion, nakalagay doon, dishonorably dismissed. And sa excommunication, nakalagay doon, definitely, hindi lang membership, fellowship, na cut off na. So nakikita natin yung patindi ng patindi, fellowship and membership ay cut off na sa excommunication. I hope that clarifies. Pero sabi naman ni Brad Marlon, that's his personal opinion. So Yeah. pinakita ko lang yung more or less Saka hindi po ako hindi ako doon sa sinasabi natin na yung sinabi kong in practical terms. In practical terms. And and the reason I say that kasi sabi natin ang ating discipline is to restore. Ako naman ang another perspective na tinitingnan ko kasi nga doon sa worship natin, kailangan natin ng purity. Wikaro. Diba? Kaya natin kinat off yung niya eh. Essentially, kahit nandyan siya, at the moment, kasi sinuspend natin siya, although hindi natin siya, he's not part of the body. We are protecting yung yung ating offering. Kaya ko sinasabi yun, at tama yung, tama naman, dahil yung ating purpose kasi to restore. At tama yung na, member siya, hindi, member pa rin siya in a sense na hindi na niya kailangan mag-reapply. Hindi ba? At in the sense na, he still recognize the oversight, pero in practical terms, kinat off natin siya para hindi siya makadumi doon sa ating worship. You agree? Nagkaintindihan na tayo? Brother, Oh, meron pa. may napakinggan akong isang pastor, preacher, nasa reform siya, Oh, okay. active. Pagdating doon sa privilege, hindi nila isinasama yung Lord's Supper. Bakit? Ang kanyang paliwanag, dahil ang purpose ay restoration, mas kailangan niyang di ba yung do this in remembrance of me, parang pinapaano sa kanya na ginawa ni Christ yun para sa kanya. Mas dapat niya makita yung ginawa ni Christ sa kanya. So yun yung kanyang paliwanag. Anong take mo ron? Ay medyo lagpas na siya ron. kaya na suspend o na discipline yung member unrepentant eh. Di ba? Ay, ayun, mayroon pang isa doon na tama-tama, nandito na yung matatanda natin sa iglesia. Yung interpretation lang ni Pastor, idadagdag ko lang kasi nag-escalate no? So, doon sa dulo makita niyo excommunication, yung turning over to Satan. Oo. Pangalawa, yun namang sinasabi ni Pastor na Exclusion. dishonorable dismissal. Oo. Yun naman ay binibigay, tinatanggal natin sila with the consideration na believer pa rin sila, pero hindi talaga sila hindi sila apostate. We consider them not as apostate. So we exclude them, dishonorably dismissed, but in a way kinikilala pa rin siya Kristiyano. So what you will notice on those two things, two disciplines are the word exclusion. So talagang wala sila. Ang dito sa suspension is withholding. The word Withholding. withholding. And wala tayong doon. So yung 2 Thessalonians 3:6-15, parang isang form nila ng pakikipag-withhold ay yung parang usually yung mga pagkain, ganyan, yung social. So wini-withhold yung mga ganong privileges. And especially sa atin, ang ginawa natin is the privilege of Lord's Supper, both pagboto, ganyan. But they're still within the fold of the church. Nasa roster pa rin sila ng church. Yun lang point ko na. And yun din ang ating nagiging that is the area
na nagkakaroon tayo ng pagkakaiba-iba. Doon sa part ng withholding. Hindi ba? Doon tayo nag-iiba-iba. And I think medyo na-resolve na natin yung kasi wala naman tayong pinagtatalunan doon sa membership at doon sa as a brother. Kasi, di ba? Naintindihan na natin ako kaya sinabi kong ganon, ang perspective ko doon sa natin, doon sa worship natin, hindi tayo pwedeng marumi. Di ba? That's why we cut off, we suspend. So technically, in practical terms, we cut off that brother. Parang yung sa Old Testament, kapag marumi sila, hindi sila pwedeng pumunta ng templo. Diba? So they need to undergo cleansing. Okay? So clear na yun, Again, 9:47, kung may clean na. Ang natin, ang pagkakaiba-iba, nagkakaroon tayo palagi ng kasi katulad na, may narinig akong yung kay Mel. Kala ko, i-address may doon si Joe, pero hindi naman niya pala, iba pala yung May sinabi si Mel na withholding certain pleasant fellowship. I think kailangan nating i-discuss yun. We need to discuss that. Cutting off the sin, tinatanggal natin yung madumi na practices, but we never cut off the brother. Kasi iba yung sa Old Testament eh. We understand. Nagkakaintindihan tayo. Just to correct the impression lang that the brother, kasi literally sa Old Testament kasi, pagka sinabi nga, we cut off the brother, yung boundary. No, pero there's also purification. That's why they have so many purification process in the Old Testament, because people get dirty. Kasi nga lang, ang gusto ko lang kasi imply is that pagkat sa believers o sa New Testament, they're sanctified. In a We way. understand. They're sanctified. And just to clarify lang, I agree in that sense na we cut off for the sin in particular. But as to the brethren who is sanctified and regenerated ng Panginoon, Maganda naman they're never cut maganda off. naman yung pinunto ni Brother Nor. Yun lang ang point ko. But I agree also. It's a good point. It's a good point. At I don't think we will argue on that point because we all agree on that point. Very clear 'yon, We are all to naman 'yon, 'di ba? We are all kaya ang pinag-uusapan kasi natin the reality that we face do sa ating sa loob ng iglesia. 'Di ba? There are right? Kasi kahit na tayo ay mga sanctified, ay nandun pa rin ang kasalanan eh. And we have to deal with it. And sa akin, as a preacher, malaking bagay yung nagsasama-sama tayo na handa. We worship, di ba sila kapag kaya ginagamit yung Old Testament kasi that's the shadow. That's why they have to go to purification processes before they can come to the temple. Di ba? Sa atin, iba na, di ba? Ang sa atin, because we are already sanctified, kailangan natin, ang sinasabi sa atin ng Panginoon, anong sabi ng Panginoon, di ba? Kailangan nating isettle. Before you come to the altar and make your offering, if you remember, your brother sinned against you, you settle it. Because our worship is a holy gathering. All right? Matter of
yung discipline na kinakandak ng church is a matter of cleansing our Part of it. cleansing the congregation. We cleanse by exercising the discipline so Yes. that God will accept our worship. In a way, ganun yung essence ng discipline. Restorative din siya, but at the same time, That's what I posted. it is a sanctification work ng Yes. ating church. Yes. Yun ang aking perspective na dinadagdag doon sa bukod doon sa sinabi ni hindi ko kinokontra yung ating constitution. I'm just giving you the other angle. Kasi ang ano lang natin to restore the brother. Pero mayroon pa palang ibang aspeto yun. Ang aspeto na tayo ay holy. Di ba? Yun ang ano doon. So, 952. Hindi natin kailangan tapusin ngayon to, ha? With a show of hand, tutuloy ba natin to next time? Tuloy uli natin, ano? Kasi gusto kong i-pursue yung yung kay Mel, bago sa pandinig ko yun. Alright? Yung withholding pleasant fellowship. So, gusto kong mapag-usapan natin yun para one page din tayo pag pag dumarating yung na yun. So, with that, magsasara na siguro ako kasi pag binuksan ko yun, baka hindi matapos bitin. Pero I want you to come. Again, sa akin, I want yung open discussion kasi yung lalong-lalo na yung ganito kasi we are growing. At ang daling may mag-fall sa crack kapag dumarami. Kaya kailangan natin ano yung ating hindi lang yung responsibility natin, maging yung ating privilege sa isa't isa. Kasi every time na magano tayo, I want you to remember this, okay? Whenever we do the Lord's Supper, we read the covenant. It's not just word. Tayo'y nakikipagkasundo. We are making a promise to each other in the presence of God. So don't take it lightly. Alright. Meron pa ba na bagong gusto nyong i-discuss just in case para sa susunod? Pero at least maganda yung may mga nabuksan tayo na maganda na bago. Naging I hope naging beneficial sa atin. Diba? Yung kasi suspension pa lang yung natin, yung suspension, no. So itutuloy natin 'yon, ha. At doon tayo magsisimula sa Mel para titingin din ako ng magbabasa pa ako para na medyo ready ako doon sa sinabi mo. Tayo po'y mag-pray. Manalangin po tayo. Aming Diyos na mapagpala at dakila, salamat sa kabutihan, salamat po sa biyaya ng pagsasama-sama at nakapag-usap patungkol sa iyong kaharian. Dalangin po namin na patuloy mong biyaya sa amin, maging sa aming pong panambahan ngayong umaga. Ganon din naman, inaalala ko po yung sa Kalawan, Panginoon, si Brother Robin na ngayon ay nangangaral doon. Samahan mo po siya at gamitin siyang pagpapala doon sa mga nakikinig. Sa ngalan po ni Kristo ang Panginoon. Amen.